Alright, mga kaplastik. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga kaplastik. Ayan tungkol dito patungo kay itong nangyari po kay Mima Alicia, mga kaplastik. So may mga reports na po from the mainstream media kung ano yung nangyari sa kanila o sa kanya, mga kaplastik. Base sa first commentary natin ay pinakita natin kung gaano kabarubal o kawalang modo o kung gaano ka siya kaprovocative na walang ebidensya, puro siya hearsay magsalita itong si Mima Alicia, mga kaplastik. At hindi naman din tayo magtataka kung yun ang magiging dahilan ng pagkawala niya sa mundong ibabaw. So hindi lang po yun ang anggulo na ating tatalakayin ngayon. May mga lumalabas ngayon sa social media na kung saan ay may mga iba't iba pang pwedeng lead na kaso patungkol kay Mima Alicia. So ito po yung mga bago nating italakay yung possibility na mangyari kung ano yung nangyari, kung ano yung kanyang dahilan kung bakit siya napaslang ng dalawang hindi nakikilalang kalalakihan, mga kaplastik. So panoorin muna natin ang report from News 5 ang nangyari kay Mima Alicia bago tayo magtakel sa posibleng anggulo ng pagkawala niya. Dead on the spot ang isang political vlogger matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Sugatan naman ang kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl, patayang political vlogger na si Mima Alicia at kritikal naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarilin ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakaandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Biruin mo, sa labas sila binanatan ng riding in tandem. So nangangahulugan, hindi pwersahan silang pinasok. So panoorin muna natin ang buo kasi sa labas sila binaril eh. So ano ba talagang naging anggulo ng kwento kung paano siya pinatay? Kasi nakita nakahandusay sa labas. Ito si Mima Alicia, mga kaplastik. Hazard po kayo. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Laban. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia. Bumaba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada. So sa balita ng News 5, hindi pa pala nakakapasok ng bahay itong si Mima Alicia, mga kaplastik. Pero sa ibang news, pwersahan daw silang pinasok. Hindi naman pwersahan, yung para bang pinasok sila sa loob. Pero hindi wala siyang force entry sa kanyang pintuan. Pero base sa kwento ng News 5 sa labas, pagkababa daw ng sasakyan, saka naman siya natsyempoan ng riding in tandem. At nadamay ang kanyang kalibin partner. At ang masakit pa dito, mga kaplastik,
Etong kalibin partner niya, lalaki. Pero sabi sa chismis naririnig ko, babae daw ang kanyang kalibin partner. So ano totoo dun? Diba? Mamaya panoorin natin yung isa pang anggulo patungkol sa relationship ni Mima Alicia. Pero pinakita dito lalaki. So ibig sabihin, kabit lang yung tomboy. Mga kaplastik. Ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner. Dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Dead on the spot si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humihingi ng saklolo. Habang itinatakbo si Nelboy sa ospital, tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Kilala mo ba yung suspect, Nel? Hindi po. Pero... Ano yun? Sa negosyo? Hindi ko po alam. Sundan kayo dito. Nandyan po sila nakabang eh. Ayon sa may-ari ng inuupahan ni Ayun. Sabi nga dito sa chismis na narinig ko mga kaplastik. Inubos daw yung buong bala, yung laman ng magazine sa muka mismo ni Mima Alicia. So, kapag ganun yung mga act of crimes na ginagawa, panigurado, minimake sure na nilang sinushoot to kill na nila yung biktima. Inubos daw yung buong bala sa magazine eh. Talagang mayroon talagang umupa sa kanya. I think it's umupa. Hindi naman siguro yung mismong kaaway niya o kung sino man yung kaaway ni Mima Alicia dito. Pero I think it's hide killer yan. Diba? At kung mapapansin nyo yung gate, may tama ng bala rin. So nangangahulugan, hindi galing sa loob yung nangyaring komosyon. Sa labas talaga nangyari. Gaya nga ng sinabi sa report ng News 5, maggagarahe na sana itong magkalibin partner ni Mima Alicia tsaka yung isa pang lalaki niya. Pero bigla silang natsyempoan ng riding in tandem. bahay. Bagong lipat lamang daw sa Caloocan sina Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po sir. Sila, ano Opo. pakilala sa inyo, sir? Nagbayan sila ng motor sir. Kasi yung lalaki sir ang kausap ko dyan. Wala raw nakakakilala sa dalawa at sa pagiging political vlogger ni Alicia. Madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya dahil po, yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng istasyon? Yes po. Okay. Nag-waiver po doon, tsaka mamaya babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi po ako muna ng clearance sa police sir kasi baka under investigation pa po yung bahay. So Tama ka dyan. Magaling yung ginawa ng may-ari ng bahay. Bakit may biglang pupunta ron ng random people para kunin yung gamit ni Nelboy tsaka ni Mima Alicia? So ibig sabihin, may possible na lead na may ebidensya doon. At yun ang ating ipapakita mga kaplastik. Speaking of cellphone mga kaplastik. Sa cellphone kasi, nandun yung ebidensya, allegedly.
na magugulat kayo sigurado, mga kaplastik. Pero mabuti na lang talaga yung owner ng bahay na nagpapaupa kila Mima Alicia ay hindi siya pumayag. Pagkus kailangan niya ng clearance from PNP na talagang kasi under investigation yan eh. Matatampered yung crime scene o matatampered ang mga gamit na possibling may nandun yung ebidensya. Tapos may biglang bibisita ron para kunin yung gamit. Nagpakilala raw na kamag-anak. Walang ganun na. Walang kamag-anak na biglang pupunta ron para kunin ang gamit ng biktima. Sa halip mag-aalala muna yung mga kamag-anak na puntahan yung biktima. At hindi yung gamit yung una nilang pupuntahan. Pero mabuti na lang matalino itong owner, yung may-ari ng bahay. Naniniwala ako na hindi po ito tungkol sa politika. Kung i-aanalisa natin yung nangyari ngayon after ng pagkawala ni Mima Alicia. Ito yung dapat silipin. Bakit may ibang taong pupunta ron para kunin ng gamit na nagpakilala di umano kamag-anak daw ng biktima? Parang narinig ko na yan sa mga politics patungkol dun sa nawala, di ba, biglang pagkawala ni Cabral, DPWH secretary. Di ba, pagkawala ni Ma'am Cabral, yung mga files o yung mga ebidensya o yung mga liquidation sa laptop ni Cabral biglang pinagkukuha ng mga gobyerno. Para nga naman yung ebidensya walang makita. Di ba? Para po ma-preserve mo na yung crime scene, sir. Kabilang nga sa iniimbestigahan, Cheryl, ngayon ng mga pulis ay kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa buy and sell ng motorsiklo. Inaalam din kung may kinalaman ang pagpatay kay Mima Alicia sa pagiging political vlogger nito. Cheryl. Di ba? Aside from that, meron pa pala siyang mga negosyo na possibly na mayroong kinalaman din. Di ba pag mga buy and sell, ibig sabihin nagbebenta ka na mga bagay-bagay. Maaari nga naman pwedeng ipasok yung anggulo na yon. Kung halimbawa nakaengkwentro ni Mima Alicia sa kanyang negosyo ay mga kupal na buyer o kupal na seller. Diba? Pwede rin yun. Pwede ring iturong anggulo yun. Pero kung aanalisahin mo yung patungkol sa politika, medyo maliit ang tsansa na pag-iinteresan ka ng mga DDS. Diba? Di sana lahat ng mga kritiko ng mga anti-Duterte di pinagbubura na lahat. Diba? Imposible kasi kung alimbawa kung DDS man ng may gawa allegedly di sana noon pa, pero may ibang anggulo rito. Hindi ako naniniwalang anggulo to ng politika, mga kaplastik. Sobrang nakakatakot na ang panahon ngayon. Di natin kung kailan, saan at paano kaligtasan natin.
Ang tanong ng taong bayan, nalagay na ba siya sa karton? Yun lang. Tapos pagbibintangan na naman ng DTS niyan. Oo nga eh. Ganyan yung mga mentalidad ng mga anti-Duterte supporter eh. Kapag may nangyayari, kapag may nababatikos, kapag may kritisismo, DDS agad. Kapag pumalag ka sa mga mali nilang pananaw, sa mga fake news nilang pinapahatid sa mga bobong followers nila, DDS ka na agad. Ganun sila eh. Diba? Maraming nagsasabi dito, congratulations Ma'am Alicia. May mga natutuwa. Sayang naman marami pa sana siyang mabablog. Vlog na ewan. So yun. So silipin na natin ang isa sa mga anggulo na possibly maglilid sa kaso ni Mima Alicia. Eto po, panoorin po natin yung isang video. Eto, panoorin natin to. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mo nginila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya at tinulang. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa iyo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala, mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang kitilin yung buhay ko dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako. Hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako. Yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi. Lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay. Pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, diba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo pa din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, diba? Sobrang natama na. Depressed na ako. Yan ang masakit, mga kaplastik.
ang nasabi pa niya sa video ay hindi naman pala siya bayaran ng kanyang pinagtatanggol na administrasyon ng Malacanang. Pero bakit mo pinagtatanggol yung Pangulong ngayong hindi ka ngayon pinoprotektahan at hindi ka binigyan ng hustisya? At saka pinaparanas na sa iyo ng tadhana kung gaano kalupit yung hindi ka tinitigilan ng walang katahimikang panggugulo ng ex-boyfriend mo o sa ewan ko kung boyfriend o girlfriend. Diba? Ngayon nararamdaman mo na in the way na lagi mong binabutasan tong si Pangulong Vice Presidente Sara Duterte at maging yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nilalapastangan mo, binabastos mo, pinagsasabihan mo ng mga masasakit na salita at paparatang ka ng mga fake news na hindi mo naman masabi kung saan source mo nakita yung mga nalalaman mo patungkol kay Sara Duterte na inakusahan mo pang buntis siya na nagpalaglag sa ibang bansa. Grabe ka. Even nga ang mga media, mainstream media, hindi naman nila sinasabing ganun. Ikaw lang ang namumukod tangi na nagsabi ng ganun sa Vice Presidente. Pasalamat ka nga hindi ka niya dinimanda. Diba? Ngayon nararamdaman mo na kung gaano kasakit o gaano nakakatakot yung ginugulo ka ng ex-boyfriend mo. Hindi ka tinitigilan. At pinaparatangan ka pang mayroong kang video scandal. Ito yung isa sa mga anggulong tinitignan ngayon ng PNP, mga kaplastik. Yung ex-boyfriend niya na possibly na magpahanggang ngayon ay sinisiraan siya at pinagbabantaan siya na ilalabas yung video scandal nilang dalawa. Maaring kasama ito sa lead ng kaso. Diba? Since marami na siyang mga bagay na hindi siya pinapatahimik, itong si Mima Alicia. Baga, parang pinapamukha sa iyo ng Diyos na yung mga politika na tinitira mo ay pinaparamdam sa iyo kung gaano kasakit o kung gaano kahirap yung sinisiraan ka ng ibang tao nang walang basihan. Diba? Pero mo, imbis na kaawaan ka ng mga netizens, ito po yung makikita mo sa comment section. Base sa comment ni Ray sa Sabitero, Aguirre. Yung wala pang 1 taon ang retoke mo, tas nategi ka na. Kasi ito yung dati niyang itsura eh. Yan o. Tas ito na nga siya ngayon. Siguro yung panretoke, hindi eh. Aminado naman siyang hindi siya bayaran ng BBM BBM admin eh. Administrasyon Marcos eh. Hindi naman namin niya eh. Oh. Hindi daw siya bayaran. Mga kaplastik. So ibig sabihin, wala siya napapala sa mga pagbablog niya ng paninira kay Vice President. Diba? Eh no? Imbis na kaawaan siya, sabi, deserve. Diba? At ito pa. Sabi nga dito sa post ni ni Daryl Yap
Baka pantabon lang to sa issue ng biker na inano ng adik. Sir, nagkakalat po ng mga BBM vloggers ng fake news about kay Mima Alicia. Hindi kung siya ay patay at sinisisi pa mga DDS. Desperado na. Hindi pa siya patay. Chismis lang to Sabi dito sa kumakalat na naman na comment section o messages na si Mima Alicia daw ay hindi pa daw patay. Daw. Hindi na bago kung panakip issue yan. Masamanda po matagal mamatay. Yes, ang dami BBM vloggers na sinisisi ang DDS. Eto, meron pang mga kumakalat allegedly. Comment. Sabi dito, palabas kasi hindi na impeach si Sara Duterte. Natakot yung buwang dahil dun sa video na paninirang puri. Tama yan, mag-fake death ka pero halatang hindi na plano. Walang balitang galing chismis lang ang news. Where's the proof na patay na ang second last post mo? Malin ang Pilipinas then impeach Sara. Tas biglang boom, chismis lang, hindi galing sa news napatay ka na. Parang ma-impeach si Sara dahil sa fake death mo. Wala ka kahit isang picture. Patulis ng patulis yang sungay mo. Baka sa sunod magpanggap ka pa na Diyos. Mga plastic. Ayun. Mga plastic. Diba? Sadyang parang hindi ko ma-take na maraming kumakalat na chismis, mga kaplastic. Ito yung pangalawang anggulo na possibly na merong mag-lead sa kaso ni Mima Alicia. Ito po yun. Paano ba to? Ito. Sabi dito mga kaplastik, 2 million lang yung binigay yung party mo na kay Boss B pa. Wala pa sa akin. Ayan. Talaga? Kausap ko na ulang si boss sa inyo daw inabot. Kinukupal nyo ba ako? Ewan ko sino yung nag-text. Tapos sabi naman sa reply, kung may party ka sa 2 million, di 5 na maghahati dun. Pang-apat lang na tao yung tip na 250k. Tapos talaga bang 2 million lang? 2.5 ang ibinigay, wag niyo akong galitin. Tapos bahala ka nga. Tapos ito yung last reply. Maliit lang ang kalookan, ako pa kukupalin nyo. Yun. Sa mga lumalabas sa social media mga kaplastik, ay malinaw na malinaw sa anggulo nito ay onsehan sa parte ng ibinayad daw galing kay Boss B, mga kaplastik. Boss B, mga kaplastik Sino kaya si Boss B? I just wonder. Boss B daw Akala ko ba hindi siya bayarang vlogger, sabi niya sa video. Diba? Kasi sabi dito, sino si Boss B sa buhay ni Mima Alicia Lipata at sa kanyang kagrupo ng vloggers?
kasabay ang pagkalat online ng combo sa pagitan ng vlogger ni Mima Alicia Lipata at ang isang kagrupo na kaugnay sa onsehan di umano sa hatian ng 2.5 million pesos ay naging palaisipan sa mga netizens kung sino daw ba itong si Boss B. Subalit sa kabila ng marami mga agam-agam, espekulasyon ay nananatiling masalimot pa rin sa iilan kung sino ba nga si Boss B. Diba? Sino nga ba si Boss B? Mahirap. Mahirap talaga. Parang kayo na lang ang mangusga kung sino si Boss B, mga kaplastik. Alam mo kung bakit? Mahirap magsalita kayo na lang kasi. Alam nyo naman yun initial pa lang. Matik na. Baka si Boss Boyo. Boss Boyo daw. Bagman Yarn. O sabi ni Aborke. Boss Beer House. Boss Blatbat. Boss Barbie. Boss Bake and Wake. Baka si Bell Blaster. Wawa sa inyo. Baka si Boss B o Ying yan. Si Boss Bullet. Si Boss Biba Max. Hindi ba kaya yung Boss Beat? Kasi yung makaasta hawak niya ang beat. Si Bara Duterte yan. Oo. Boss Boying. Boss Bob. Baka sabihin Buterte. Bobang. Butod ba yun? Si Boying o Bongga yan malamang. Kilala ko yan si Boss B. Buterte yan. Buterte. Lagi na lang BBS DDS na lang lagi Mga kaplastik, hindi to Baga ito speculations lamang sa mga nangyayari ngayon. Na kung sino ba talaga si Boss B, mga kaplastik. Ito yung isa sa mga tinuturong anggulo patungkol dun sa onsehan sa 250 sa 2.5 million pesos na hindi ibinigay na binayad ni Boss B, mga kaplastik. So yun yung mga ating pwede nating makitang anggulo sa dahilan kung bakit napatay itong si Mima Alicia, mga kaplastik. So kayo na lang ang mangusga, mga kaplastik. Pero para sa akin 100% hindi po ito galing sa politika. Hindi ito sa patungkol sa pagiging political vlogger niya. Mas malapit ito sa relationship niya, sa personal na buhay niya. Yung anggulo ng pagpatay sa kanya ay anggulo sa kanyang relationship or sa kanyang negosyo. Sa palagay ko lang, mga kaplastik. Pero kung pag-uusapan natin ang politika, malabo yun. Hindi pag-aaksayahin yan ng mga DDS. Hindi sa pagtatanggol sa mga DDS, mga kaplastik. Hindi nila pag-aaksayahan ng oras yan. Pinagtatawanan nga lang sila binabash lang sila di sana lahat ng mga BBM supporters ngayon na vlogger pinutakti ngayon ng baril ngayon, mga kaplastik. Kung totoo man talaga na nagkakaroon ng bawasan sa mga vlogger na mga sumisira sa mga Duterte, mga kaplastik. Malabo yun. Hindi para pag-aksayan ng oras yun, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video,
isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.